So from Namba, sakay lang tayo ng Midosuji line, yung red line. And yung pamasahe dito is 240 yen. Hanggang sa Osaka Castle, pero walang diretsyo na train, kaya kailangan mong lumipat or bumaba at lumipat doon sa may Homachi. We will be stopping at So pagdating mo ng Homachi, lipat ka naman ng Q-line, yung kulay green na may nakalagay na C. So from Homachi, lipat ka lang ng Tanimachi for Chromia. No. Sa Castle number 9. So dire-diretso lang, exit number 9. So paglabas mo ng subway, makikita mo na agad yung map dyan, papunta doon sa may Osaka Castle. Malapit na rin dyan yung Osaka Museum. Yan. So siguro mga 10 minutes yung walk papunta sa Osaka Castle. So mula dito sa crossing, matatanong mo na yung tuktok ng castle. So pagtawid mo, ito na yung makikita mo. Umpisa na to nung walk or umpisa na to nung park nung Osaka Castle. Yan. So may rami namang guide dyan para makapunta mismo dun sa may castle. So pagdating mo dito, meron silang service na pwede mong sakyan na may corresponding amount para to dun sa mga hindi na masyadong makapaglakad, siguro sa mga senior citizen or yung mga may problema sa paglakad. So pagpasok mo pa lang, umpisa pa lang ng lakad mo, makikita mo na kaagad tong napakagandang view. Napakalinis. Biruin mo na maintain nila yung ganda ng kalikasan kahit na gumawa sila ng napakalaking structure dito. Ito na yung pinaka-entrance ng Osaka Castle. Bali wala naman siyang admission fee. Yan, so mapapansin natin, no, napaka-relaxing ng view. Kahit yung mga puno pa lang parang sulit na ang gaganda na So pagkaraan nga ng mga ilang minutong paglalakad, ayan, siguro more or less 10 minutes. Nandito na tayo sa pinaka gate or entrance ng papasok na ng Osaka Castle. So meron pang mga ibang area dyan na pwede mong puntahan bago or pagkatapos mo pumunta ng Osaka Castle, kasi maluwag pa talaga yung park. Kung mapapansin nyo, yung pagkakasalansan ng mga parang bakod niya, malalaking tipak ng bato na pinagpatong-patong. Sana ang Osaka Castle. So pagdating dito sa loob, maluwag pa rin yung park, kaya may mga bench, may mga nakatambay, and doon sa mga ibang area mayroong mga nag-perform na pwede kang manood at magbigay ng donation. And dyan din yung pila papunta naman doon sa loob ng castle mismo. Yan, so yung pagpasok doon sa may Castle Museum, meron siyang bayad na 600 yen. May pila. Kung makakabili sa mga online, mas mabuti para may skip na yung mga pila. So dito normal na talaga na puro sa machine ka na lang magta-transact. Halos wala na mga cashier kahit nga sa mga restaurant kadalasan or sa market. Doon ka na magbabayad sa machine mismo.
So, pagpasok mo dito sa loob, ito na yung makikita mo, museum. Pero may mga party dito or floors na hindi ka pwedeng kumuha ng mga photos and videos. Meron lang siya mga signage kung saan yung mga specific na item na pwede mong videohan, kuhanan ng video or picturean. So meron din ditong area na kung saan pwede kang magbayad para masuot yung mga costume or Japanese costume na ito. Yan. Siguro mga nasa 500 yen yung bayad para sa paggamit ng kanilang costume na may picture. So habang packet ng packet, makikita dito yung mga display ng mga historical artifacts. And also, meron ding interactive display kung saan nag-exhibit and nagbibigay ng information about dito sa castle. Pagdating naman dito sa may pinaka upper deck, nandito na yung napakagandang panoramic view. And meron din ditong bilihan ng mga souvenir items. So dito na tayo sa may labas. Ayan. So sobrang ganda ng view dito sa taas. So dito sa observatory deck, tanaw na tanaw mo yung mga nagtataasang building sa city. And syempre yung iba't ibang kulay ng mga puno na nagbibigay ganda doon sa paligid. So super relaxing at talagang satisfactory yung view dito sa may taas. Yan. So dito naman sa may paglabas mo ng gate ng castle, mayroon nang mabibili na mga pwede mong pagkainan kung sakali magutom ka, pero yung price nila dito is mahal kumpara doon sa tindahan sa labas. So bali malaki pa yung area bukod doon sa castle mismo. Kayang-kaya mo talaga mag-spend ng kalahating araw para dito tumambay and mag-relax, mag-sightseeing. Best time na mag-visit dito is during spring, March to May, kasi napapalibutan ito ng cherry blossom. So ayun lang po for today's video. Thank you for watching.